Okay, so dito sa ating computer, open lang natin yung ating Arduino IDE. Ito, meron tayo ditong blank sketch. Dito natin gagawin yung ating mini project. Gagawa tayo ng very simple project na mayroong isang LED at yung LED na yon ay kukontrolin ng ating switch. Ititest lang natin if on yung switch ay magto-turn on din yung LED at off yung switch ay off din yung LED. Pwede na nating simulan. Dito, magde-declare tayo ng mga variables. Int, say LED equals to IOPIN, say 7. Diyan yung ating LED. At mag-declare tayo ng pangalawang variable, yung switch naman. Switch 1 lang. At connect natin sa pin number 8. So, pagkatapos, isi-set natin or i-configure natin yung mode ng ating mga pins. Umpisahan natin sa LED. Pin mode ng ating LED is output siya. At pangalawa, pin mode ng ating switch 1, gamma, input naman to. Tapos na yung ating setup. Dito sa void loop, ititest natin yung switch na connected sa pin number 8. If yung switch natin is high or naka-on, i-configure natin yung ating switch na which ituturo ko rin sa inyo kung paano gawin, na pag pre-nest natin yung switch ay magtatapon siya ng signal na high sa ating pin number 8. At kapag naman hindi, naka-0 or naka-ground naman yung ating pin number 8. Iti-test niya kung ang pin number 8 is high or 5 volts. Itong LED na connected sa pin number 7 ay magto-turn on. Gagamit tayo ng if else kasi may specific tayong gagawin. Kung ang ating switch is on, ito-turn on niya yung LED. Otherwise, if ang ating switch is off, i-turn off na rin yung ating LED. Ano bang condition? If ito yung kung paano tayo gumawa ng input sa Arduino. So, since i-declare natin to as input, ang susunod natin gawin is babasahin natin ngayon kung ano ba yung state ng input. Switch 1, gamit ang function na digital read. Bakit digital read? Kasi itong pin number 8 is digital I/O pin, hindi siya analog pin. Digital read, switch 1. Tapos, gagamit na tayo ngayon ng comparison operators, which is equals. So, ititest natin kasi ang return ng function ng digital read ay digital value, either high or low, kasi digital nga. So, ititest niya ngayon itong switch 1 kung ang input na ito ay high ba or low ba. So, ititest niya if ang switch 1 is high, ang ibig sabihin, naka-activate yung ating switch or pinindot natin yung switch. If magtatapo ng high dito, so equals high, ang ibig sabihin, if this condition is true, so ang gagawin natin is, ito turn on naman natin itong LED. Digital right tayo. So, high lang din ang makapag-on. I-configure lang natin yung ating LED. LED. At susulatan natin ng high. At pagkatapos, else, digital right, LED, low. So, ano bang ginawa natin? Tinest natin ito, yung ating input switch 1, which is connected to pin 8, kung ang value ba nito is high or low. Kung high, ang ibig sabihin, pinindot natin yung ating input, so, dapat magto-turn on ang LED. Kung wala tayong gagawin, hindi natin pipindutin yung switch, so, low ito, false yung condition, kasi is low equal to high, syempre, false. So, i-execute niya yung statement under else, which is digital right LED low. Tapos na yung ating program. So, gagawa naman tayo ngayon ng hardware. So, ang kailangan natin is, meron tayong Arduino at meron tayong mini breadboard, connectors,
Meron tayong 220 ohms limiting resistor para dito sa ating light emitting diode at switch. Ito ay tinatawag na tact switch. So kung nakikita nyo itong mga pins na ito is connected dito, ito is connected dito, so ito ay hindi connected sila. Makukonect lang yan if ipipress mo yung switch. So based sa ating program na ginawa, 5 volts, connect natin ang ating switch. Ito yung ating switch 1. At ito connect natin sa pin 8 ng ating Arduino. At yung LED, ito yung symbol ng LED. So ito yung cathode side, negative. Ito yung anode. Dapat magto-turn on siya kung high yung ating pinapadalang value. Ito yung connected sa ating Arduino, pin number 7. At ito is connected to resistor, connected to ground. This is 220 ohms. Okay, so gawin natin yung circuit. Okay, so load natin yung ating program. So dito sa ating computer, press lang natin yung upload. So ayan, kung nakikita nyo, matapos kong i-upload, yung ating LED na prinogram natin na dapat naka-off at mag-on lang kapag i-press yung ating switch, kasi yung ating switch is connected to 5 volts at hindi pa naman natin pinipress yung ating switch. So dapat off pa ito. So ano bang nangyayari? So ito, may kulang kasi yung circuit natin. So, sinadya kong gawin to kasi karamihan sa mga nagsisimula pa lang gumagamit ng switch sa ating Arduino as input ay nagkakamali tulad nito. Kasi kung titingnan nyo yung ating circuit, halimbawa, ito yung ating switch. Kung ipipress natin yung switch, so ang position niya is ganyan. So yung 5 volts natin ay makakarating sa pin 8. So okay yun. Pero kung ganito, if ang ating switch is off, so ano ang mangyayari? Yung ating input ay naiiwang nakahang or hanging lang siya. Ang nangyayari kasi is yung ating input, kung tulad nito, off yung switch, wala siyang digital signal na pumupunta sa ating pin 8. May tendency siyang mapasukan ng kahit anong signal. So in this case, napasukan siya ng 5 volts na value, which hindi pa naman natin prines yung switch para makapunta dito yung signal na 5 volts sa ating pin 8. Nag-expect tayo na since off yung switch, hindi pa nakarating yung 5 volts, dapat naglo-low siya, pero hindi. Ang nangyayari is naka-high siya, in-interpret ng ating program na ang condition niya is true, kaya nag-on yung ating LED. So ang kulang dito is yung tinatawag na pull down resistor. Okay? So ipo-pull down natin ito to ground. Okay? So isa ito sa application ng resistor sana na hindi ko napakita last time. So ano bang resistance value na ideal sa ating pull down resistor? Dapat gagamit tayo ng 1K na resistor. Tulad nito. So ito yung connection natin puntang pin 8. So atin muna itong ipupull sa ground. So ground ito. Kukuha tayo ng signal at
Yan. Kung makikita nyo, nag-off na yung ating LED. Kasi ang nangyayari, off pa yung ating switch 1, yung value ng ground or 0 volts, yun yung napupunta sa pin number 8. So, kasi may resistance tayo dito na 1 kilo ohms. So, ano bang gamit nitong 1 kilo ohms? Kasi, kapag in-on naman natin yung switch, hindi mag-short circuit dito sa junction na ito. Kasi may ground ka at meron ka ding 5 volts. So, ang path ng less resistance, yun yung mag-prevail, which is 5 volts. So, yun yung makakaabot dito sa pin number 8, hindi ito. Pero, kapag off yung switch, so ito yung ground ang mababasa sa pin number 8. Okay, so kung ipipress natin itong switch, yan, nag-o-on na yung ating LED. Off yung LED, on yung LED. Dadagdagan natin yung ating problem. What if may tatlong switches ka at mayroong isang LED na kinokontrol naman ng tatlong switches. So, kahit isa sa tatlong switch na yon ay on or nakapress, ay mag-o-on yung LED. Paano ba yun gagawin? So, una, balik tayo sa ating computer at dito, magdadagdag lang tayo ng ibang variables. Dadagdag lang tayo ng 9 at 10. So, connected to pin 9, pin 10, switch 2, and then switch 3. Then dito rin sa pin mode, kakaroon tayo ng dalawa pang input. So switch 2 and switch 3. Dito pipili tayo ng conditional statement. So gagamitin natin ngayon yung if else if na statement. I-modify lang natin to. So okay na itong switch 1. Okay, so dito, magdadagdag lang tayo ng pangalawang condition gamit yung switch 2. So, gagawin natin itong switch 2. At, syempre, yung ating if dito ay magkakaroon na ng else, if. Kasi, second condition natin to. At gagawa tayo ng third condition para sa pangatlong switch. So, switch 3. So, ito yung mga condition natin. Switch 1, true, execute. Switch 2, true, execute. Switch 3, otherwise. Kung false silang lahat, ito turn off naman yung ting LED. Gagawa tayo ngayon ng circuit. Okay, ito na yung ating hardware. Katulad lang yan nung kanina. Ito yung ating LED na connected to pin 7. Ito yung ating mga switches, switch 1, switch 2, switch 3. Yung switch 1 connected to pin 8, switch 2 connected to pin 9, at switch 3 connected to pin 10. Naka-pull down silang lahat. Connected dito sa ground. Naka-pull down gamit itong mga resistors na ito, yung output. At yung switch naman pag naka-on is connected to 5 volts. Try nating upload yung code. So, uploading. Okay, yan, upload na yung code. So, subukan natin. Ito yung switch 1. So, off yung lahat ng switch. Off yung LED. So, test natin. First condition. So, true. So, nag-loop. So, test natin ito. So, on din. At switch 3. On din. Yan yung ating multiple conditions na if statement. Yung if, else, if. So hanggang dito na lang muna. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial na ito. At subaybayan niyo lang yung aking channel kasi marami pa akong i-upload na mga tutorials. So ang next nating tutorial ay tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng loops. Hanggang dito na lang muna. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa
mga bagong tutorials na i-upload ko. At huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-share sa aking mga videos.